Magandang tanghali mga kabay. So meron pa akong estimate dito. Job number 39667. Ang model ito mga kabay, DWA6411. Ito po yung finishing sander ng DeWalt. So ito mga kabay, gumagana siya pero maingay, garelgal yung andar. Ayan po, pakinggan natin. So dapat matining yung andar nito. Kasi wala naman siyang gear. Ano lang to, yung pan lang. Tapos yung pinakapaan niya. Dapat matining yung andar, hindi garalgal. So kalimitan na nasisira niyan mga kabay, pwedeng bearing, basag yung plate. Yan po yung dahilan. Pero para malaman natin mga kabay, kailangan natin buksan. Ayan. Tanggalin muna natin tong ano niya, yung sandpaper, dahil hindi nyo po makakalas itong kanyang platen kapag hindi nyo kinalas yung sandpaper. So hanap tayo dito ng pangkalas. Ayan. So kalasin natin yung hindi kasya, maluwag. So titingnan natin mga kabay kung anong dahilan bakit siya maingay. So ayan, nakalas na natin yung rubber pad niya. Ayan, sisikwatin nyo lang ito mga kabay. Kung makikita nyo po, ayan, sarado po siya. Ayan, sisikwatin nyo lang po itong plastic niya. Ayan, yung pinakatakip. Ayan, para po yung alikabok hindi makapasok, pero nakakapasok pa rin talaga kahit may takip. Ang sunod yan mga kabay, ito tatanggalin natin ito. Yan. So kung mapapansin nyo, umiikot lang, di ba? Kapag kinakalas mo, kailangan mo siyang kalangan ng flat screw, kahit anong flat screw o Phillips screw. Kakalangan mo lang dito para, ayan, lalagay mo lang. Oh, di ba nakalas? Ayan, ganun lang yung pagkalas ng lock. Ayan, tabi lang natin. So medyo matigas, kailangan natin ng flat screw. Sikwatin natin yung ano niya. Ano bang tawag nito? Counterweight yata ang tawag nito eh. Ano bang tawag nito? This side out. Para siya magbabibrate kaya may ganito. So ayan mga kabay, ito po yung dahilan kung bakit maingay. Kung mapapansin nyo, alog na, ayan. Tapos sira yung bearing, basag yung plate. Ito. So ito po yung papalitan natin. Ayan. Check natin dito yung pinakapaan niya. Ito po yung rubber ano niya, leg, ayan, paa. Ayan. Ito po yung humahawak dito sa platen para maganda yung vibration niya. Ayan. So wala pong problema dito, okay po yan. So ayan, titingnan din natin yung pan kung hindi pudpud. Minsan kasi napupudpud din ito. Ayan, medyo may alikabok kaya kailangan natin tanggalin. Ayan, ito yung pan niya. So buo pa po yung pan. Ngayon papaanda rin natin na tinanggal natin yung plating niya. Diba po, napaka-smooth yung andar niya, matining, walang ingay. So, ang pinakadahilan lang talaga niyan mga kabay, ito lang po. Ayan. Kapag bearing lang nasisira, pwedeng bearing lang ang palitan. Ayan po, nakakalas po yan. Ayan. So, ang bearing pala nito mga kabay, para alam nyo, ayan, punasan lang natin. 6001. Yun po yung number ng bearing ng DWA6411 finishing sander ng DeWalt. Pero kailangan nating magpalit nito, kaya hindi ko muna siya kabitan ng bearing. Aantayin natin yung approve ng customer bago natin gawin. So ang pinaka-estimate ay 2 parts lang po. Buo naman yung paper clamp niya, harap tsaka likod. So ang papalitan ito, yung pinaka-base niya, kung ano man tawag nung iba dyan. Ayan. Tsaka yung bearing na 6001. Ayan. So yan lang mga kabay, hindi ko na po ipapakita kung paano buksan dahil
buksan, sorry. Kung paano isara, dahil lilinisin ko pa po ito, bubugahan ko pa po ng blower para matanggal yung lahat ng alikabok. Para pag halimbawang in-approve ng customer, malinis na po pagkabit natin sa platen tsaka bearing. So yan lang po mga kabay, maraming salamat sa panunood at palike and share na rin po. At syempre po baka pwede makahingi sa inyo ng isang subscribe dito po sa aking YouTube account. Lalong-lalo na dyan sa lugar ko, sa Negros, ayan. Lalong-lalo na dyan sa Poblacion Bindoy, Negros Oriental. So sa mga kakilala ko dyan at sa mga hindi ko kakilala, baka pwedeng pakisubscribe ng aking YouTube account na Inom Tabay. So maraming salamat. Bye-bye!